Sa nakaraang kwento natin ay ipinatawag ni Yonwoo ang lahat ng mga Diyos at mga demonyo na nagbabantay sa kanya, subalit bigla naman siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Agares at nagtatakang tanong ni Agares sa kanya na kung bakit hindi niya siya ipinatawag at iminungkahi naman ito sa kanya na ipatawag niya rin siya. At sa pagpapatuloy ng kwento, pagkabasa ni Yonwoo ng mensahe ni Agares sa kanya ay sa isip niya naman na hindi gagawa si Agares ng kakaiba sa lugar na ito dahil nandito ang napakaraming mga Diyos at mga demonyo kaya naman agad niyang pinakawalan ang marka ng demonyo. At bigla niyang ipinatawag si Agares. Kaagad namang lumitaw si Agares at bigla niyang sinigawan na galit si Poseidon na sinabihan niya na ito na huwag niyang idampi ang kanyang mga kamay sa kung ano ang kanyang pagmamay-ari at tinawag niyang matandang uhugin si Poseidon. At bigla na lamang papalapit ang kamay ni Agares sa leeg ni Poseidon at sinusubukan pang kumuwala ni Poseidon ngunit hindi niya magawang maigalaw ang kanyang katawan. Iminungkahi niya naman kay Yonwoo na pakawalan niya siya at sa isip naman ni Yonwoo na hindi niya hahayaang makatakas ito at bigla na lang siyang sinakal ni Agares si Poseidon at tumagas ang dugo nito mula sa kanyang bibig at kita naman sa mukha nito na nahihirapan siya. Mas nilakasan pa ni Agares ang kanyang pagkakahawak sa leeg ni Poseidon at tinanong niya si Poseidon na ilang beses niya bang sasabihin sa kanya na ang batang yan ay pagmamay-ari niya ngunit binaliwala niya pa rin ang kanyang sinabi at dahil sa gigil ni Agares ay tumalsik na lamang ang dugo ni Poseidon at nagsalita naman si Agares na ang mga nasa kanyang likuran ay makinig sila dahil wala siyang pakialam kung anuman ang kanilang gagawin sa kani-kanilang mga sarili subalit ang isang ito ay ang kanyang pagmamay-ari at wala ng iba at tandaan nila yun ng mabuti at umilaw naman ang kanyang mata habang sakal-sakal ng napakahigpit si Poseidon at wala man lang siyang nagagawa dahil dun. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay may bigla na lamang may humiwalay na liwanag at para itong tubig na anyo. Kaagad namang hinigop ni Yonwoo ang nalaglag na liwanag gamit ang kanyang kasanayan at lumabas sa kanyang sistema na kinukuha niya ang malaking halaga ng pagka-Diyos at ang kasalukuyan niyang awakening ay nasa 71% na. Napapikit na lamang si Yonwoo at ang kanyang istruktura ng katawan ay muli nang binubuo ayon sa proporsyon ng dragon, demonyo at pagka-Diyos. Napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung tapos na nga ba ito. Habang pumapasok ang kakanyahan sa loob ng kanyang katawan ay napagdesisyonan niya naman na pababalikin niya na ang mga Diyos at demonyo dahil pagod na siya. Bigla namang pumagaspas ng kanyang pakpak si Agares at tumawa ito at sinabi niya na talagang nababaliw na siya dahil sa sobrang galit niya dahil gustong-gusto niya talaga si Yonwoo. Bigla naman siyang naging seryoso at itinuro niya si Yonwoo sabay sabi niya kay Yonwoo na huwag siyang mamamatay dahil para siya sa kanya at hindi dapat siya mamatay o matalo kahit na kanino man dahil kahit na ang kanyang kaluluwa ay sumakabilang buhay na ay hahabulin niya pa rin siya hanggang sa dulo at lalamunin niya siya. Sinabihan naman siya ni Yonwoo na umalis na lang siya. At kaagad namang lumabas sa kanyang sistema na kinuha niya na ang marka ng demonyo na itinalaga niya kay Agares. Tinapos niya na rin ang kanyang kaugnayan kay Agares at unti-unti naman itong naglalaho. Kinuha niya na rin ang lahat ng banal na kanyang itinalaga sa mga kanyang ipinatawag at isa-isa na itong naglalaho. Tinapos niya na rin ang kanyang kaugnayan kay Thanatos at sa Lord of Five Great Mountains at kay Nergal at maging kay Chaos. Napangiti namang sinabi ni Hermes na dahil umalis na ang lahat ay sa tingin niya na oras na rin para sila ay umalis sabay ngiti niya at sinabi niya habang hinahawakan ng ulo ni Yonwoo na magaling ang kanyang ginawa. Tinapos niya na rin ang kanyang kaugnayan kay Hermes. Tinignan naman nila habang papaalis Hermes at naiwan pa si Athena at ang isang nilalang na maraming pakpak na may bitbit na karit. Tiningnan naman ni Yonwoo si Athena at nakangiti ito sa kanya at sa isip-isip naman ni Athena na ito ang kauna-unahang nakita niya si Yonwoo ng personal. Iniisip niya rin na marahas na tao si Yonwoo dahil daw sa uri ng kapangyarihan na taglay nito. Ngunit laking gulat niya naman pagkakita niya dito ng personal dahil nararamdaman daw niya ang pakikiramay nito sa kanya at nararamdaman niya rin ang init na mga tingin nito sa kanya. Sinabi naman ni Yonwoo sa kanya na mayroon lang siyang itatanong na isang bagay at tinanong niya ito na kung bakit niya siya laging tinutulungan. At ipinaliwanag niya naman na noon ay hindi niya nagawang makuha ang Athena's Aegis. Gayunpaman ay napasa kamay niya pa rin ito at tinulungan niya rin siya mula kay Agares at nagtatakang tanong niya naman na kung dahil ba sa Black King. Hindi naman makatingin ng diretso si Athena sa kanyang mga mata at wala man lang itong naging tugon.
Sa isip naman ni Yonwoo na kahit na nagpakita ito ng magandang layunin ay parang ipinapahiwatig nito sa kanya na ang katahimikan daw ni Athena ay nagsasabing hindi niya pwedeng sabihin kaya naman pumasok sa kanyang isipan na kung ang Black King ba ay may koneksyon kay Athena o sa Olympus. Habang papaalis si Athena ay sinabi niya naman kay Yonwoo na sa araw na makaakyat siya na kung nasaan siya ay sasabihin niya sa kanya ang lahat-lahat at iminungkahi niya naman na mas magpursigi pa siya at umakyat sa tore at magpalakas. Lumabas sa kanyang sistema na ang kaugnayan niya kay Athena ay winakasan na. Tinanong naman siya ng natitirang nilalang na maraming pakpak na kung hinuhulaan niya ba ang patungkol sa Black King at kung sa gayon ay iniisip niya ang mga bagay na mali dahil wala daw itong kaugnayan sa mga Diyos at minungkahi niya naman na huwag niyang subukang intindihin ang isang primordial at konseptong pag-iral ng kanyang mortal na kaalaman sa halip ay magpasalamat pa siya dahil sa koneksyon at igalang ito at maging isang sugo ng kamatayan. Iniaabot niya naman ang kanyang kamay kay Yonwoo sabay sabi niya na upang sundan ang Black King ay tanggapin niya ang kanyang kagustuhan at kunin ang kanyang kamay. Lumabas sa kanyang sistema na si Azrael ay nagmungkahi ulit sa kanya na maging isang apostol niya. Napaisip naman si Yonwoo at wala namang siyang naging tugon at bigla niyang inaabot ang kamay ni Azrael subalit bigla niya itong hinampes ng buo niyang lakas sabay sabi niya na tumatanggi siya sa kanyang inaalok at sa isip niya na kahit gaano pa siya ka-curious patungkol sa Black King ay ang maging apostol ni Azrael ay wala sa kanyang layunin. Nagreklamo naman si Azrael na sa ikalawang pag-aalok niya ay tinanggihan pa rin siya at napasabi na lang ito na nakakaawa daw si Yonwoo. Bigla namang naglaho si Azrael dahil sa pangyayaring yun. Napatanong naman sa isipan si Yonwoo na kung nakaalis na ba ang lahat. At ayon sa kanya na ang mga bagay ngayon ay tumahimik na. Unti-unti naman pamipikit ang kanyang mga mata at napagdesisyonan niya na magpapahinga muna siya at bigla naman siyang nawala ng malay at dali-dali naman siyang sinalo ni Shannon habang si Hanryong ay nakasunod sa kanyang likuran. Napasabi na lang si Shannon na kahit na walang malay daw ang kanilang master ay ang kanyang katawan ay nagpapatuloy pa rin ang awakening at higit sa lahat ay nagawa niyang ipatawag ang mga Diyos at mga demonyo kaya naman napasabi na lang siya na kahanga-hanga talaga ang kanilang master. Sinang-ayon na naman ni Hanryong ang sinabi ni Shannon at iminungkahi niya naman na sa ngayon ay hahayaan nilang magpahinga ang kanilang master sa ligtas na lugar. At sinang-ayon na naman yun ni Shannon. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay dinala nila sa isang ligtas na lugar sa isang kuweba ang kanilang master habang silang tatlo ay nagbabantay sa bunganga ng kuweba at kaagad naman samagawa ng isang barrier sa pagdepensa si Boo. Samantala si Yonwoo naman ay nagpapahinga na walang malay at umilo naman ng kulay pula ang kanyang itim na bracelet at dahan-dahan itong kumakalat. Ang pulang liwanag na yun ay isang nilalang na may itim na kasuutan at ang nilalang na ito ay si Azrael at pagkalabas niya ay sinabihan niya naman si Yonwoo na isa siyang tangang mortal at tinanong niya naman ito na kung bakit niya tinanggihan ang kanyang kapalaran. Galit na galit naman ito kay Yonwoo at sinabi ni Azrael na hindi niya makikita kung ano ang nasa kanyang harapan at hindi niya maiintindihan kung gaano kahusay ang kanyang kagustuhan. Habang naghahanda siya ng isang mahika ay sinabi niya naman na hindi niya naman alam kung anong rason kung bakit siya ang pinili ng Black King dahil isa lamang siyang hamak na mortal sa halip na siya ang pinili ng Black King ngunit hindi na mahalaga yun bilang kanyang alipin dahil gagabayan niya daw ito ng direkta patungo sa kanyang wastong landas. Para daw sa Black King hindi rin sanhi at hindi rin ang Administration Bureau at hindi rin ang sigaw ng mga ibang Diyos at demonyo ang mahalaga sa lahat. Si Azrael ay sapilitang ginagawang apostol si Yonwoo. At dahil sa kanyang ginawa ay maraming mga Diyos at demonyo ang nagalit ng husto. Bigla na lamang damilat ang mata ni Yonwoo at bigla niyang hinawakan ang kamay ni Azrael at kilala naman agad ni Azrael kung sino ang sumanib sa katawan nito at habang pinagmamasdan niya na umaalab ang mata nito ay wala naman siyang magawa. Tinanong naman siya ng sumanib kay Yonwoo na kung sinusubukan niya bang wasakin ang kanyang kasiyahan at sinabihan niya ito na isa siyang piraso ng tae. Labis namang natakot si Azrael at dahil sa takot niya ay nanginginig naman siya habang sinasabi niya na ang enerhiya na ito ay kilala niya. Nag-aakma naman siyang lumuhad at sinabi niya na humihingi siya ng patawad dahil hindi niya siya nakilala agad. Dahil sa galit ng sumanib kay Yonwoo ay umilo naman ng kulay pula ang kanyang mata at nagpalabas ng pulang aura na napakalakas at minungkahi niya naman kay Azrael na manahimik siya at bigla niyang hinayla ang kamay nito at pagkahila niya ay mayroon namang liwanag na lumabas mula sa likuran ni Azrael at habang nagaganap yun ay tumataas naman ang liwanag at parang may pinupunterya ito mula sa itaas at parang may mga sistema pang dinaanan ito.
Labis namang natakot si Azrael dahil ayon sa kanya na ang ginagawa ng sumanib sa katawan ni Yonwoo ay direkta nitong pinupunterya ang kanyang tunay na katawan sa ika-78 na palapag ng tore. Nag-aakma namang hahawakan ng sumanib sa katawan ni Yonwoo ang parang lubid na umiilaw at nang makita yun ni Azrael ay napasigaw na lang siya na huwag niyang gawin yan. Subalit hindi naman nakinig ang sumanib sa katawan ni Yonwoo at agad niya itong hinawakan at hinayla sabay sabi niya na mawala na lang siya at tinawag niya itong nakakaawang nilalang at nang walang ano-ano'y nabasag ang parang lubid na liwanag na kumukonekta sa tunay nitong katawan sa ika-78 na palapag ng tore. Habang unti-unting naglalaho si Azrael ay nagmakaawa naman siya sa sumanib sa katawan ni Yonwoo at sinabi nito na bigyan niya siya ng pagkakataon kahit isang beses lang at patawarin niya siya. Hindi naman siya pinansin ng sumanib sa katawan ni Yonwoo at maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na ngang naglaho si Azrael. At habang nagaganap yun ay napasabi na lang ang sumanib sa katawan ni Yonwoo na ang isang kagaya noon na nabubuhay na nilalang ay nabura lamang sa isang galaw at napasabi na lang ito na napakawalang kwenta. May bigla naman siyang napansin na umiilaw at dito umiilaw at nanginginig ang kanyang anklet at bigla namang nawala ang liwanag at parang may hinihigop ito na parang itim na usok. At lumabas sa sistema ni Yonwoo na ang kinakailangang kwalipikasyon ay naabot niya na at ang silyo ng tinatawag na kalungkutan ng Black King ay nagawa ng maalis. Pagkatapos noon ay napasabi na lang ang nilalang na sumanib kay Yonwoo na hindi rin pala walang kwenta ang nilalang na yon. At bumalik naman siya sa kanyang dating lokasyon at umupo at napatanong na lang siya na kung mag-i-enjoy pa ba siya ng isang beses pa sabay tawa niya. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nandito pa rin silang apat na nagbabantay sa bunganga ng kuweba na pinagpapahingahan ng kanilang master habang may nakabalot na barrier na pagdepensa gawa ni Boo. Nanatiling nakamasid sila at maya-maya pa ay bigla na lang silang nagulat dahil tinawag sila ng kanilang master at kaagad naman nila itong nilapitan at tinanong ni Shannon na kung ano ba ang problema at tinanong rin siya ni Hanryong na kung bakit niya sila ipinatawag. Habang may lumalabas sa sistema ni Yonwoo ay tinanong niya naman ang mga ito na kung mayroon bang nangyari habang siya ay walang malay. Nagtataka naman si Shannon kung ano ba ang ibig niyang sabihin. At dagdag pa napatanong ni Yonwoo na kung mayroon bang pumunta dito o kung mayroon bang nangyaring kakaiba sa kanyang katawan. Tugon naman ni Hanryong na ang lugar na ito ay masidhi nilang binabantayan at sinabi niya pa na wala namang pumunta ditong kakaiba. Tinanong niya naman si Rebecca na kung meron ba itong nakita. Umiling naman si Rebecca at napagtanto naman ni Yonwoo na kahit na si Rebecca ay hindi niya alam at napatanong naman siya sa kanyang sarili na kung ano ba ang nangyari dahil hindi niya na rin maramdaman ang koneksyon niya kay Azrael. At hindi lamang yun dahil ang Third Heaven's Dominion na ibinigay sa kanya ni Azrael ay nawala rin. Bigla namang may lumitaw na maraming mensahe sa kanyang sistema at dito pinagaan ni Hermes ang kanyang loob at sinabihan siya na huwag siyang mag-alala at tumango naman si Athena at sinang-ayunan niya ang sinabi ni Hermes. Samantala si Chaos naman ay nananatiling tahimik habang si Agares naman ay humahalakhak sa kakatawa at sinasabi nito na kasiyasiya at napaka-presko ang kanyang nakita. Sa isip-isip niya naman na may alam ang mga nanunood sa kanya na mga Diyos at demonyo kaya naman napatanong siya sa kanyang isipan na kung ano ba ang kanilang nakita at kung mayroon ba siyang nakaligtaan. Tinignan niya naman ang kanyang sistema at nagtataka lang siya na kung mayroon bang mensahe habang siya ay walang malay at kaagad niya namang pinindot ang kanyang sistema at pagkapindot niya ay bigla naman siyang nagulantang. Nakita niya na ang selyo ng kalungkutan ng Black King ay naalis na at nagtatakang tanong niya naman sa kanyang isipan na kung bakit. Napagdesisyonan niya naman na wala na siyang ibang pagpipilian pa kundi ay ang suriin ang patungkol sa impormasyon. At dito lumabas sa kanyang sistema ang patungkol sa kawalan na pag-asa ng Black King at ang kalungkutan ng Black King ay nagsama-sama na sa pagiging isang tinatawag na The Black King's Shackles o kadena ng Black King at sa kasalukuyan ay 2 pa lamang na piraso ang nasa kanya. Lumabas rin ang patungkol sa Black King's Shackles. Noong unang panahon ng hindi matukoy na nilalang ay pinamahalaan ang kamatayan at ang kadiliman na siyang pinakamalakas naman sa lahat na walang kumukontra sa kanya at ang mga ito ay namumuhay sa walang hanggang takot at pangamba at wala miskin iisa ang nagnanais na suwayin siya. Hindi kalaunan ay pinagtaksila nila ang nilalang na ito at ikinulong nila ito sa ikailaliman ng kadiliman at ang Black King ay linamon ng hindi maarak na pakiramdam ng pagtaksil sa kanya at nakaramdam ito ng galit at puot sa loob ng libu-libong taon. At bilang resulta ang 3 kadena na nakagapos sa kanya ay nag-transform ito sa pagiging sarili niyang kagamitan. Ang kanyang posas ay kumakatawan sa mga kaluluwa,
at ang kanyang anklet o pusa sa paa ay nagre-represente sa kamatayan, at ang kadena sa leeg niya naman ay naging isang kadiliman. Mayroon naman itong 5 kasanayan at ang una ay ang tinatawag na Soul Reaper o taga-ani ng kaluluwa. Ang nagmamay-ari nito ay kaya niyang makaani ng mga kaluluwa ng kanyang pinaslang. Ang kanyang naaning kaluluwa ay bababa at magiging isang wraith at mawawala ang kanilang kapangyarihan noong nabubuhay pa sila at nag-iiwan ito ng tanging purong mali siya. Ang mga kaluluwa ay mapupunta sa koleksyon at hinding-hindi na makakatakas mula dito. Ang laki ng koleksyon ay mas mapapataas dahil nakadepende ito sa taas ng antas ng kasanayan ng nagmamay-ari. Ang ikalawa niya namang kasanayan ay ang tinatawag na Second Heaven Spirit. Ang mga kaluluwa na nasa koleksyon ay palaging may sama ng loob sa pumatay sa kanila. Gayunpaman ay magagawang mautusan ng nagmamay-ari ang mga kaluluwa kahit na may sama pa ito ng loob sa kanya at magagawa niya itong makontrol. Karaniwan ang mga kaluluwa ay kumikilos bilang sabay-sabay at inaabsorb nila ang bawat buhay na madaraanan nila. Pagtapos noon ay wala maski ni isang damo ang mabubuhay. Ang nagmamay-ari naman ay pwede nitong mapalawak ang porsyon ng kanilang mana upang mapa-evolve ang mga kaluluwa patungo sa may mga masasamang hangarin, at maging halimaw o kahit na mataas na uri ng nilalang. At ang mga nag-evolve na mga kaluluwa ay magiging tapat na tagapagsilbi ng gumagamit at sabik na mautusan. Ang ikatlong kasanayan niya naman ay ang tinatawag na Black Death. Ito ay ang mas pinalakas na anyo ng itim na enerhiya. Ang nagmamay-ari ay pwede niyang konsumuhin ang mga kaluluwa upang mai-convert niya ang mana patungo sa pagiging itim na enerhiya. Kapag naman mas maraming nakonsumong mga kaluluwa ay mas malakas ang kalalabasan ng itim na enerhiya. Ang nakonsumong mana naman ay bibigyan siya ng dagdag na lakas at kahinaan naman ang dulot sa mga kanyang target. Ang mga iba't ibang sumpa na nakapinsala sa target ay magdadala ito ng kasawian sa ibang mga target. Ang ikaapat niya namang kasanayan ay ang tinatawag na Summon Reaper. Ang gumagamit ay pwede niyang mas mapalawak ang iilan na kanyang nakolektang kaluluwa at sa pilitang ipatawag ang namatay na kaluluwa na gumagala sa kabilang buhay. Ang pagpapatawag ay napapailalim sa mga limitasyon batay sa antas ng kapangyarihan ng mga ipinatawag na kaluluwa. Kasama na dito ang set ng numero kung ilan ang kanyang nagamit at ang tagal. Gayunpaman ang kanyang ipinatawag na kaluluwa ay pinanatili nito ang kanilang kagustuhan kaya naman mahihirapan siyang supulan ang kaluluwa. Ang ikalimang kasanayan niya naman ay inactive pa at selyado. Ang artifact na ito ay unique at nag-iisa lamang ito sa buong tore at permanenteng nakaugnay na ito sa nagmamay-ari. Hindi naman ito pwedeng ibenta o ilipat sa iba at ang ibang impormasyon patungkol dito ay nakasealed pa. Mabubuksan lamang ito sa pamamagitan ng pag-abot sa espesipikong kondisyon o kwalifikasyon. Ang ibang impormasyon naman ay hindi pa pwedeng makita. Makikita niya lamang ito kung makamit niya na ang tiyak na kondisyon o makakakuha ng authorization. Ang kasalukuyan niyang set ng artifact ay 2 pa lang. Ang una ay ang tinatawag na Despair, kaya nitong makaani ng kaluluwa na nawala sa kawalan ng pag-asa. Ang ikalawa naman ay ang tinatawag na Lament o Panaghoy, kayang naman itong labanan ang mga kamatayang ipinanganak sa panaghoy. Pagkatapos mabasa yun ni Yunwoo ay laking gulat niya naman dahil ayon sa kanya na ang limitasyon upang makadagdag siya ng kaluluwa ay mas tumaas pa mula sa 5,000 hanggang sa 20,000, at ang itim na enerhiya daw ay mas pinalakas pa sa pagiging isang tinatawag na Black Death o itim na kamatayan at pinaplano niya namang paghaluin ang itim na aura dito nang sa gayon ay makakapagsegowa siya ng nakakatakot na pag-atake. Nakuha naman ang kanyang atensyon ng Heaven Spirit at ayon sa kanya na kaya niya nang mapag-evolve ang mga kaluluwa patungo sa pagiging halimaw at naisip niya naman na sa pamamagitan nito ay magagawa niya ng mapataas ang kanyang pagkahalimaw sa mataas na antas. Nasa likuran niya naman ang kanyang mga alipores at tiningnan niya naman ang kanyang itim na bracelet at napatanong sa kanyang isipan na kung nagkataon lamang ba ito. Habang dumadaloy ang parang kulay lilang usok sa kanyang itim na bracelet ay sa isip niya ang pagkawala ni Azrael, at ayon sa kanya na ang kapangyarihan daw nito ay may kakayahang palitan ang autoridad na sumulpot mula sa isang silyadong artifact. At hindi lamang yun dahil lumabas ito ng nasa advanced na estado na mayroong lantarang evolusyonaryong pangalan at ito ay ang Third Heaven Spirit at Second Heaven Spirit. Pinapanood lamang siya nina Shannon, Hanryong at Rebecca. Habang siya ay tumitingin sa kanyang sistema ay napatanong naman siya na kung ang kanyang artifact ba ay nagawang lamunin si Azrael sabay ngiti niya at napabuga siya ng hangin.
Napasabi na lang siya na hindi maaari yun at nang marinig yun ni Hanryong nang sinabi ni Yonwoo ay nagtataka naman siya. Nagtataka naman si Yonwoo dahil hindi daw ito maaari na ang isang artifact ay kayang lamunin ang isang Diyos. Kaya naman ayon sa kanya na ang tore daw ay hindi tatayo sa isang bagay na tulad niyan. Nagtatakang tanong niya naman sa kanyang isipan na kung ano ba talaga ang tunay na nangyari. Lumipat ang eksena sa ika-78 na palapag ng tore at ang lugar na ito ay may karagatan at ang lugar na ito ay ang tinatawag na Shrine of the Sea God. May napapasigaw naman na ang lakas ng loob nila ng paulit-ulit. At dito ang sumisigaw ay si Poseidon na nanginginig naman sa galit at sinigaw niya naman ang mga tanga ay mayroon ding limitasyon sa kanilang katangahan. Labis naman ang kanyang galit na nararamdaman at paulit-ulit niyang sinasabi na paano nila yun nagawa sa isang immortal. Naalala niya naman ang mga nangyari at ayon sa kanya na naiintindihan niya kung bakit galit ang kanyang mga pamangkin sa kanya ngunit ang hindi niya naiintindihan ay ang mga ibang mga Diyos at mga demonyo na may kaugnayan sa kamatayan. Dahil alam naman nila na ang kapangyarihan ng manlalarong yun ay magiging isang banta sa kanila sa hinaharap at napatanong naman siya na kung paano ba naging kampante ang mga ito. Habang tumatayo siya ay naisip niya na kahit ano pa man ang kani-kanilang mga intensyon ay hindi niya nahahayaang malayang tumatakbo ang mortal na yun. Habang siya ay naglalakad ay sa isip niya na dahil wala sina Zeus at Hades ay napagdesisyonan niya naman na kinakailangan niyang pigilan ito. Sumigaw naman siya na ipatawag nila si Hera, Demeter, at Hestia at dagdag niya na sabihin nila sa mga ito na ang kanilang kapatid na si Poseidon ay mayroong kagyat na bagay na dapat pag-usapan. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.